Nagsimula ang pelikula sa kadiliman, kung saan nagising ang isang lalaki at labis na natakot ng matagpuan ng sarili sa isang hukay na napapalibutan ng napakaraming bangkay. Takot na takot ang lalaki at hindi niya matandaan kung sino siya o kung paano siya napunta sa ganitong kakaibang lugar. Napansin niya ang isang babaeng nanonood sa kanya at humingi ng tulong, ngunit nawala ang babae. Ilang sandali pa, biglang hinagisan siya ng babae ng lubid, at bago umalis, nakakita ang lalaki ng baril na itinago niya para sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang tumakas sa hukay, hinanap niya ang babae mula kanina, ngunit wala na ito. Pagkatapos ay naglakad siya sa kakahuyan at di nagtagal ay natuklasan niya ang isang bahay na may mga ilaw sa gitna ng dilim. Maingat na inihanda ng lalaki ang kanyang baril at pumasok sa bahay, kung saan nakita niya ang ilang taong nagtatalo. Agad niyang itinutok ang baril sa kanila at humingi ng sagot tungkol sa kung sino siya at kung paano siya napunta rito. Isa pang lalaking nagngangalang Lucas ang nagtaas din ng baril sa kanya at inakusahan siyang pumatay sa lahat ng mga taong iyon sa hukay. Napansin ng bida na kasama nila ang babaeng Asyano na tumulong sa kanya kanina, kaya naguguluhan siyang nagtanong kung kilala siya ng babae, ngunit nanatili itong tahimik. Di nagtagal, naging malinaw na silang lahat ay nagising sa lugar na ito na walang maalala kung sino sila at hindi man lang nila kilala ang isa't isa. Lumilitaw na nakakita sila ng ilang ID at nalaman ng mga pangalan ng individual na sina Michael, Sharon, Nathan at Lucas. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang ID ng lalaking nagising sa hukay, kaya nagpasya silang tawagin siyang John Doe. Pagkatapos, naroon ang babaeng Asyano na kumikilos na parang kilala niya ang lahat ng mga taong ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakakaintindi ng Ingles at PP. Napagtanto ng grupo na mayroon din silang mga susi ng kotse, ngunit walang mga sasakyan sa paligid. Samantala, sinubukan ng babaeng PP na makipag-usap sa pamamagitan ng pagsusulat, ngunit wala sa kanila ang nakakaintindi sa kanyang mga isinusulat. Sunod, nagsimulang lumibot ang grupo sa paligid ng bahay habang nilapitan ng babaeng PP si Lucas at sinubukang makipag-usap. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang braso na puno ng kakaibang mga marka at lumilitaw na mayroon din siyang parehong mga marka. Naguluhan siya, ngunit ng sandaling iyon, tinawag ni John ang babaeng PP dahil may nakita siya sa refrigerator. May nakadikit na kalendaryo roon na may markang ika-18 na siyang petsa sa darating na makalawa. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa petsang iyon, ngunit hindi magawa ng babaeng PP na ipaintindi sa kanya, kaya't nag-init ang ulo niya sa pagkadismaya. Kalaunan, natagpuan ng grupo ang isang silid na puno ng maraming armas na ikinatakot ng lahat. Kumuha si Michael ng baril at tila napakahusay niya rito na nagpapahiwatig na isa siyang opisyal ng pulisya o opisyal ng militar. Nagpa siya ang grupo na magpahinga para sa araw na iyon, ngunit napansin nila ang babaeng PP na tumakbo mag-isa sa kakahuyan. Kaya agad na hinabol siya ni Sharon, Lucas at John at napansin nilang napakaliwanag ng mga bituin na nagpapahiwatig na malayo sila sa lungsod. Kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng mga flashback si John habang kinakaladkad niya ang katawan ng isang babaeng may tato. Napansin ng grupo ang isang malakas na amoy at nagimbal sila nang makita ang ilang mga bangkay na nakatali sa mga puno. Sa bahay, tiningnan ni Nathan at Michael ang mga libro mula sa mga istante at natigilan si Nathan nang mapagtanto niyang mahusay siyang magsalita ng Latin, Pranses at maging Italyano. Alam din niya na ang lahat ng mga librong ito ay tungkol sa medisina at human anatomy at hayop, kaya naisip ni Michael na si Nathan ang may-ari ng bahay na ito. Samantala, sa kakahuyan, ang grupo ay dumating sa isang kamalig kung saan napansin nila ang babaeng PP na nagpapakain sa matandang babae na nakatali at mukhang madungis at may sakit. Agad niyang nakilala si John at sumigaw na ginamit siya nito bago sinubukang atakihin. Gayunpaman, pinabagsak siya ni John at napansin ni Lucas na may kamera sa kamalig na nangangahulugang may nagmamasid sa kanila. Iminungkahi ni Sharon na tulungan ng babae, ngunit hindi sumang-ayon si John. Iniisip na nakatali siya para sa isang dahilan at tila mapanganib. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na ang pinakamahusay na gawin ay hanapin ng mga sasakyan upang makaalis sila sa lugar na ito. Ang iba ay umalis habang inutusan sina Michael at ang babaeng PP na manatili sa bahay. Labis na nagalit si Michael dahil iniwan nila siya at naniniwala na maaari siyang maging kapaki-pakinabang, ngunit tumanggi silang makinig sa kanya. Sunod, sina Nathan, Lucas, Sharon at John ay tumungo sa kakahuyan kung saan napansin nila ang ilang mga bangkay na nakatali sa mga puno. Di nagtagal, si Nathan na naiinip na ay nagsimulang maghagis ng mga bato kung saan-saan at di nagtagal ay nakarinig sila ng tunog ng metal sa mga halaman. Napukaw ang interes ng grupo at nang tingnan nila, natuklasan nila na may mga sasakyan na nakatago roon na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Sa bahay, ipinaalam ni Michael sa babaeng PP na may nararamdaman siyang malakas na koneksyon dito at marahil ay magkasintahan sila. Tiningnan din siya ng babae ng may pagmamahal, ngunit di nagtagal ay naalerto sila ng isang sigaw sa malayo. Hiniling ni Michael sa babae na pumasok sa loob at pagkatapos ay nagmadali upang suriin ng mag-isa. Di nagtagal ay nakarating siya sa isang bukid kung saan napansin niya ang isang lalaking naghihingalo na nakakulong sa bakod at sumisigaw ng tulong.
Lumapit si Michael upang tulungan siya, ngunit biglang tumawa ang lalaki at inatake si Michael, tinusok ang leeg nito gamit ang mga alambre. Samantala, sa kakahuyan, sinuri ng grupo ang mga sasakyan at nakakita ng larawan ng grupo kung saan naroroon silang lahat maliban kay John. Dahil dito, naghinala si Lucas sa kanya at sinabing hindi kasama si John sa kanilang grupo, ngunit tumugon si John na maaaring siya ang kumuha ng litrato. Sinubukan ng grupo na paandarin ng kotse, ngunit napagtanto nilang napakakonti na ng gasolina na hindi sapat para makarating sila sa lungsod. Habang iniisip nila kung ano ang gagawin, bigla na lang dumating ang babaeng pipi at natatarantang lumapit sa kanila. Sinundan nila siya at natagpuan si Michael, naduguan mula sa kanyang leeg at nasa bingit ng kamatayan. Desperadong sinubukan siyang tulungan ng grupo, ngunit hindi na kinaya ng kawawang lalaki at kalaunan ay namatay. Naghiwan ito ng pagkabalisa sa lahat, lalo na ang babaeng pipi na nagpapahiwatig na marahil sila ay tunay na magkarelasyon. Biglang sumigaw ang baliw na lalaki sa bakod, kaya't binaril siya ni John hanggang sa mamatay. Nagdulot ito ng mas maraming alaala sa kanyang isipan kung saan naalala niya ang pagkarga ng mga armas at pagpuksa sa mga taong parang zombie. Pagkatapos, sumakay sina John at Sharon sa isang kotse at nagpas siyang magmaneho at maghanap ng tulong. Maya-maya ay nakarating sila sa isang abandonadong gusali kung saan napansin nila ang isang batang tumatakbo palayo. Sinubukan nilang kausapin ang bata, ngunit ikinulong nito ang sarili sa isang uri ng bodega at tumangging sumagot. Nagsimulang humingi ng tulong si John kung saan tinawag siya ng bata sa kanyang tunay na pangalan na Jonah at sinabihan siyang umalis na nagsasabing darating sila bukas. Gulat na nagtaka si Jonah kung paano nalaman ng bata ang kanyang pangalan at humingi ng karagdagang sagot, ngunit tumangging magsalita pa ang bata. Labis itong ikinagalit ni Jonah, kaya sinubukan niyang sirain ang lock gamit ang baril at sinimulang barilin ang pinto. Ngunit kalaunan ay pinigilan siya ni Sharon at hiniling na huwag saktan ang lalaki na isang bata lamang. Pagkatapos ay hinawakan ng babae ang mukha ni Jonah at pareho silang nakaramdam ng isang malakas at pamilyar na koneksyon sa isa't isa. Samantala, sa bahay, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Lucas at naalala rin ang ilang mga alaala. Sinubukan siyang pakalmahin ng babaeng pipi, ngunit nagsimula siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ay sinabi niya sa babaeng pipi na kilala niya ito, ngunit bigla niyang hinawakan ang braso nito ng agresibo hanggang sa pigilan siya ni Nathan. Kalaunan ay kumalma si Lucas at pagkatapos ay iniisip ni Nathan na siya ay nahawaan ng isang uri ng sakit. Sinabi niya sa babaeng pipi na sinabi sa kanya ng grupo ang tungkol sa babaeng baliw sa kamalig at hiniling dito na ipakita sa kanya ang lokasyon. Pumayag ang babae at dinala siya sa kamalig at agad na napagtanto ni Nathan na nakapunta na siya roon dati, ngunit nalaman nilang walang laman ang lugar dahil ang babaeng baliw ay nakaalis na. Nang magsimula siyang maglakad, sinubukan siyang pigilan ng babaeng pipi, ngunit tiniyak niya rito na alam niya kung saan patungo ang mga daang ito. Nagpa siya siyang mag-explore pa habang umuwi ang babaeng pipi. Pagkatapos ay nakakita si Nathan ng salamin sa sahig at nang isuot niya ito, nagsimula niyang maalala ang napakaraming alaala na nakikipagtalo sa isang tao. Sa ibang lugar, umuwi ang babaeng pipi kung saan sinabi ni Lucas na kilala niya kung sino ang babae at nagsimulang galit na tumitig sa kanya. Natakot siya rito, kaya tumakbo siya sa atik at ikinulong ang sarili. Tiniyak sa kanya ni Lucas na ayaw niya siyang saktan at gusto lang niyang makipag-usap, ngunit tumanggi siyang buksan ang pinto. Dahil sa pagkadismaya, nagsimulang maghanap si Lucas ng ibang pasukan at di nagtagal ay nakakita siya ng pinto sa labas na patungo sa bodega. Nagpa siya siyang pumasok sa loob at di nagtagal ay nakakita siya ng laboratorio na may mga computer, instrumento, at maging mga utak na lumulutang sa mga tangke. Mayroon ding ilang CCTV camera na nagmumonitor sa iba't ibang selda upang obserbahan ang mga baliw na tao. Ngunit ang mga selda ngayon ay tila walang laman at malamang ay nakatakas na sila. Sa isa pang eksena, nakita ni Nathan ang isang selda kung saan natagpuan niya ang parehong baliw na babae mula sa kamalig na karga ang kanyang patay na anak. Agad na nakilala ni Nathan ang babae at tinawag itong Helen habang humihingi ng paumanhin sa nangyari sa kanyang anak. Gayunpaman, bigla siyang inatake ng baliw na babae, kaya agad siyang ikinulong ni Nathan sa isang selda. Bumalik kay Lucas, nakakita siya ng camera at nang suriin ang mga nakaraang kuha, napansin niya ang isang video kung saan tinuturukan ni Jonah ang mga pasyente para sa isang uri ng eksperimento. Gayunpaman, binanggit din ni Jonah na ang bakuna ay may side effect na pansamantalang pagkawala ng memorya. Di nagtagal ay napansin ni Lucas si Jonah na nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanya at maging sa babaeng pipi na nagpakulo sa kanya sa galit. Samantala, sina Jonah at Sharon ay pabalik na sa bahay nang biglang natumba ang isang puno sa harap ng kotse. Tumigil si Jonah sa tamang oras at agad niyang napansin ang isang grupo ng mga manggagawa na nagpuputol ng puno at sinubukang lapitan sila. Natakot si Sharon at hiniling niya na bumalik sa kotse, ngunit hindi siya pinansin ni Jonah at sinubukang makipag-usap sa mga lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, sila pala ay mga taong nahawaan na agad na humabol sa kanila dala ang mga palakol. Dahil sa takot, agad silang bumalik sa kotse upang tumakas, ngunit hindi man lang ito umaandar, kaya lalo silang nataranta.
Dahil dito, lumabas si Jonah at sinubukang itulak ang kotse ng buong lakas nang lapitan siya ng mga agresibong lalaki. Gayunpaman, bago pa nila siya masaktan, bigla silang huminto sa hindi malamang dahilan. Napansin ni na Jonah at Sharon ang mga bangkay na nakasabit ng patiwarik sa mga kalapit na puno. Napagtanto nila agad na ang mga bangkay na ito ay nakalagay na parang mga scarecrow at tila natatakot sa kanila ang mga nahawaan, posibleng dahil sa amoy. Maya-maya, umuwi sila kung saan si Jonah ay agad na kinumpranta ng galit na Lucas tungkol sa kanyang kakaibang eksperimento. Sinabi ni Jonah na wala siyang maalala. Habang pinapanood ni Sharon ang video at nasasaktan, tiningnan niya ang kanyang braso at napagtanto na mayroon din siyang mga marka ng karayom, habang si Jonah ay pinatumba ng dismayadong si Lucas. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang mga lalaki papunta sa hukay kasama ang mga bangkay. At kahit ayaw pumunta ni Jonah doon, wala siyang pagpipilian. Nang ihagis siya sa hukay, napansin niya ang isang patay na babae na may tato na nag-trigger ng mga alaala niya. Kalaunan, bumalik si Lucas sa bahay at balisang sinabi niya kay Sharon na kailangan na nilang umalis agad. Nagtanong ang babae tungkol kay Nathan, ngunit hindi man lang maalala ni Lucas kung sino si Nathan. Nagsimula siyang kumilos ng kakaiba at sinabi sa dalawang babae na poprotektahan niya sila. Nang magsimula siyang maging agresibo, tumakbo palayo ang babaeng pipi mula roon, ngunit kalaunan ay naabutan siya ni Lucas. Itinulak niya ito sa lupa at pilit na sinubukang halikan. Kaya, dumating si Sharon at binaril siya, ngunit naiwasan ni Lucas ang atake at tumakbo papasok sa kagubatan. Pagkatapos nito, sumugod ang babaeng pipi sa hukay at muling inihagis ang lubid na nagawang iligtas ulit si Jonah. Napagtanto ng lalaki na may malaking mangyayari kinabukasan, kaya nagpa siyang bisitahin muli ang bata upang maghanap ng mga sagot. Gayunpaman, pagdating niya doon, nakita niyang bukas ang pinto at napansin niyang wala na ang bata. Sunod, nagpatuloy si Jonah sa pagmamaneho palayo nang makita niya ang bata at ang kanyang pamilya na naghahandang umalis at kumukuha ng mga gamit mula sa sirang kotse. Pinahinto niya sila at tinanong kung ano ang nangyayari, kaya pinaalis siya ng lola ng bata. Sinabi niya na sinaktan ni Jonah ang buong pamilya nito gamit ang kanyang mga karayom at dapat na siyang umalis. Tinanong ni Jonah kung ano ang ginawa niya sa kanila, ngunit sumakay lang ang babae sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho. Kalaunan, tiningnan ni Jonah ang inabandon ng kotse at nakakita ng maraming vial ng bakuna doon na nagdulot ng isa pang alaala. Naalala niya na ibinigay niya ang mga ito sa isang lalaki at hinimok itong ihatid ang mga ito sa hukbo. Nalilito, tiningnan ni Jonah ang kotse at di nagtagal ay natagpuan niya ang larawan niya at ni Sharon na nagpapatunay na sila ay magkasintahan. Pagkatapos, bigla na lang, isang sasakyan ang bumangga sa kanyang kotse at ito pala si Lucas na tila nababaliw na. Pagkatapos ay sinabi ni Jonah na naaalala niya na isa siyang doktor ngunit wala siyang sinasaktan. Sinusubukan lang niyang tulungan ng mga tao na nahawaan ng nakamamatay na virus. Napagtanto ni Jonah na nawala na ang epekto ng dosis kay Lucas kaya kung siya ay tuturukan, maaari siyang bumalik sa normal muli. Sinubukan niyang tulungan ng lalaki ngunit hindi nakinig si Lucas at sa halip ay inatake niya si Jonah. Sa desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili, dumampot si Jonah ng bato at hinampas si Lucas sa ulo. Agad niyang sinubukang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit huli na ang lahat dahil si Lucas ay labis na nagdurugo. Sa kanyang mga huling sandali, sa wakas ay naalala ni Lucas na sila ni Jonah ay magkaibigan, naalala kung paano niya pinasalamatan ng doktor sa pagliligtas sa kanya. Gayunpaman, sa isang pagkakataon, isang babaeng may impeksyon na may tato ang sumalakay kay Lucas, kaya't napatay ito ni Jonah. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Nathan dahil responsibilidad niyang isara ang mga selda na nagdulot ng malaking pagtatalo sa pagitan nila. Pagkatapos nito, sinimulan ni Jonah na hilahin ang katawan ng babae, ngunit di nagtagal ay nabalitaan niya mula sa kanyang grupo na ang iba pang mga nahawaan ay nakawala rin. Matapos salakayin ng grupo, sinabihan sila ni Jonah na ikulong ang kanilang mga sarili sa bahay at turukan ng kanilang mga sarili upang sila ay gumaling. Sa sandaling iyon, isang taong may impeksyon ang kumagat kay Jonah, kaya't siya ay nahulog sa hukay. Kinailangan ni Jonah na turukan ng sarili upang maiwasan ang pagkahawa dahil nakagat siya. Alam niyang pagkagising niya, wala na siyang maaalala, ngunit iyon lamang ang tanging pagpipilian. Sa kasalukuyan, nagsimulang maalala ng grupo ang lahat, kaya umuwi si Nathan at mabilis na niyakap si Sharon na bumalik rin ang mga alaala. Ngunit di nagtagal, napapaligiran ng bahay ng mga nahawaan na agresibong sumusubok na umatake sa kanila at hindi na natatakot sa mga bangkay. Nagsikap ang dalawa na ipagtanggol ang kanilang sarili sa abot ng kanilang makakaya, ngunit naubusan sila ng bala. Kaya, nagpasya si Sharon na mag-iwan ng sulat para kay Jonah kung sakaling hindi sila makaligtas. Sa ibang lugar, naubusan din ng gasolina si Jonah, kaya nagsimula siyang tumakbo pa uwi, ngunit nakasalubong niya ang ilang nahawaan. Bigla na lamang, isang helicopter ang dumating mula sa kung saan at nagpaputok na pinatay ang mga nahawaan. Lumititaw na ito ang umaga ng ika-18 at sa wakas ay naalala ni Nathan na iyon ang araw na darating ang rescue team upang iligtas sila. Masaya siyang umalis ng bahay, ikinakaway ang kanyang mga kamay at isinisigaw na narito sila at buhay pa.
Gayunpaman, inutusan ng mga sundalo na lipulin ang lahat at brutal nilang binaril si Nathan hanggang sa mamatay habang dumating si Jonas sa tamang oras upang masaksihan ito. Nakita rin ito ni na Sharon at ng babaeng Pipi at natakot sila kaya agad silang nagtago. Sunod, nagkasama muli sina Jonah at Sharon at nalungkot ang lalaki nang mapagtanto na kapatid niya pala si Nathan. Pagkatapos ay tumakas ang dalawa habang ang babaeng Pipi ay nagtatago rin at hindi siya matagpuan ng mga sundalo. Ngunit sa kasamaang palad, agad na inatake si Sharon ng isang babaeng nahawaan at brutal na sinaksak. Nagsimula nang magpanik si Jonah, kaya upang maiwasan na mabaril sila ng mga sundalo, walang nagawa ang dalawa kundi tumalon sa hukay kasama ang mga bangkay. Upang linlangin ng mga sundalo na maniwala na patay na sila, muling tinurukan ni Jonah si Sharon ng vaccine bago tinurukan din ang sarili. Nangangahulugan ito na wala na silang mga alaala kapag nagising sila at paulit-ulit na pagdadaanan ng lahat. Kaya nagbigay si Sharon ng sulat kay Jonah at hiniling na sa susunod ay dapat niyang tandaan ang lahat at gawin ang mga bagay ng tama. Pagkatapos ay ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa bago sila nawalan ng malay. Di nagtagal, dumating ang militar at nagsimulang maghagis ng mga bangkay sa hukay, kasama na ang batang nagbabala kay Jonah kahapon. Maya-maya, nagising si Jonah na walang maalala, habang si Sharon ay tila namatay dahil sa kanyang mga pinsala. Pagkatapos ay bumangon si Jonah at hindi napansin ang sulat na nahulog sa lupa. Ang nalilitong lalaki ay nagsimulang sumigaw ng tulong, kaya dumating ang babaeng Pipi at muling inihagis ang lubid upang tulungan siya. Sa puntong ito, nalaman natin ang nilalaman ng sulat kung saan isiniwalat ni Sharon ang impormasyon tungkol sa virus. Lumilitaw na ang tanging taong hindi tinatablan ng sakit ay ang babaeng Pipi. Kaya hinimok ni Sharon si Jonah na protektahan ng babaeng Pipi anuman ang mangyari dahil siya ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Sa kasamaang palad, walang alam si Jonah tungkol dito at kailangan niyang pagdugtungin muli ang lahat. Nagtapos ang pelikula sa paglapit ni Jonah at ng babaeng Pipi sa gilid ng hukay at pinanunood ng isang napakalaking bukas na libingan na umaapaw sa libu-libong bangkay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.